Muling tumunog ang cellphone ni Ingrid at agad niya tong sinagot. Yes sir. Aalis ako ngayon. Magkita na lang tayo sa Makati. Saad ng matanda sa kanya. Understood sir. Sagot nito at binaba niya na ang phone. Hi Johnny. Mahinang saad nito at tumingin siya sa rearview mirror niya at sa kanang side mirror niya bago siya nag-change lane at lumiko ito sa sumunod na kanto papuntang Makati. Nakita niya na ang Blue Heights Tower. Hininto niya ang kotse niya sa harap ng gate sa gilid ng building. At maya-maya lang ay bumukas na to. At pinasok niya na sa loob ang kotse niya. Nakita ni Ingrid ang mga taong nagbabantay sa parking lot. Good evening, ma'am. Bati ng dalawang gwardya sa kanya. Good evening. Bati rin niya pabalik nung naglalakad na siya papunta sa lobby. Pinagbuksan siya na nagbabantay sa pinto at nakita niya ang iilang taong nagbabantay sa mismong lobby na may nakatagong UZI sa ilalim ng mga blazers nila. Good evening po, Ma'am Ingrid. Bati nila sa kanya. Good evening. Bati rin niya pabalik. Pagbukas ng elevator, may nagbabantay din sa loob. Nanginitian pa siya nito. Nandito na ba si Eduardo? Tanong niya. Wala pa po, mama. Sagot ng tauhan sa loob. Huminto ang elevator sa 8th floor at lumabas na si Ingrid. Naglakad siya sa dulo ng hallway. Good evening po, mama. Bati sa kanya ng dalawang bantay na naglalakad sa hallway. Good evening. Bati rin niya. At kinuha niya ang susi niya at binuksan ang pinto. Tumunog ang phone niya kaya agad niya itong kinuha sa bag at sinagot ito. Yes, sir? Nasaan ka na? Tanong ng matanda sa kanya. Nasa kwarto na ako sa 8th floor. Good. Papasok na kami ng parking lot. Sagot ng matanda. Maghihintay ako. Sagot naman ni Ingrid. At binaba na ni Eduardo ang tawag. Kaya binalik ni Ingrid ang phone niya sa bag. At nagubad siya ng damit. At pumasok na ng banyo. Sakto lang nang lumabas siya ng banyo, ay pumasok naman sa loob si Eduardo kasama ang mga piling tauhan niya. Nakabathrobe lang si Ingrid nung umupo sa sofa si Eduardo, habang nakatayo naman ang mga tauhan niya sa may pintuan. Tinaas ni Eduardo ang kamay niya at tumango ang mga ito at lumabas sila ng kwarto, saka sinara ang pinto. Kamusta ang lakad mo? Tanong ng matanda kay Ingrid. Basa ang buhok. Nilalamig ng konti dulot ng lamig ng air condition sa kwarto. Humakbang siya palapit kay Eduardo at lumayo siya sa harapan ng matanda. Maayos na ang lahat. Bukas ng tanghali, lalakad sila para sunduin ang bisita mo. Magaling. Kamusta naman si Johnny? Hindi siya nakapagsalita. Inabot ni Eduardo ang baso na hinanda sa kanya ng kanyang tauhan kanina at uminom siya. Umusog siya ng konti sa dulo ng sofa at hinimas pataas ang kaliwang hita ni Ingrid. Napapikit na lamang ang babae nang maramdaman niya ang mga daliri ni Eduardo sa kanyang hiwa. Narinig niyang galing sa matanda kaya binuka niya ang mga mata niya at tinignan niya ito. Tumakbo ang kamay ng matanda papunta sa itaas ng hiwa niya at hinimas ang kalbong parting yun. Biglang tumigil si Eduardo at sumandal sa sofa. Inubos niya ang alak na nasa baso niya. Nakatayo lang si Ingrid habang nakatingin kay Eduardo na ngayon ay nakatingin lang din sa kanya. Kaya tinanggal ni Ingrid ang tali ng bathrobe niya. Ang tanging saad ni Eduardo nang makita niya ang hubog ni Ingrid. Muli siyang umusog at tumingala para tingnan si Ingrid na nakatingin lang din sa kanya. Hinalikan niya ang tiyan ni Ingrid. Napapapikit naman ang babae sa ginagawa ni Eduardo at sinisig niya ang ibaba ni Ingrid. Narinig niya ang halinghing ng babae
Tumigil si Eduardo na napating naman sa kanya si Ingrid. Tumayo ang matanda at hinila ang babae papunta sa higaan at pinahiga niya ito na agad niyang sinunggaban ng ibaba ng babae. Napatingin si Ingrid sa kanya at agad niyang tinukod ang dalawang siko niya sa kama. Nung nakita niyang umupo bigla sa dulo ng kama si Eduardo. Eddie, tawag niya sa matanda na hindi siya pinansin nito. Gumapang si Ingrid papunta sa matanda at lumuhod sa likod niya. Bakit? Mahinang tanong ni Ingrid sa kanya. Wala. Sagot ng matanda na nakita niyang may iniisip ito. Eddie, saad ni Ingrid na nilingon siya ng matanda at tinalikan siya sa labi. I'm fine. Get dressed. Baka magkasakit ka sa lamig. Saad ng matanda. Niyakap ni Ingrid si Eduardo at sinandal ang ulo niya sa balikat nito. I'm fine, really. Saad ng matanda. Nahinimas pa nito ang pisngi ni Ingrid. How long are you going to be like this? Tanong ni Ingrid sa kanya. Give me time. I need more time. Sagot niya kay Ingrid na hinawakan ng babae ang ibaba niya at pinaharap ang mukha niya at naghalikan silang dalawa. Naglakbay ang kamay ng babae sa ibaba ng matanda pero parang walang gana ang matanda. Tulog pa rin ang kanyang ibaba kaya tumigil na ang dalawa. Eddie, saad ni Ingrid sa kanya. Tinaas niya ang ulo ng matanda. Sabay hinalikan niya to sa labi. You are still the best lover for me. Saad ni Ingrid sa kanya na napangiti si Eduardo at naghalikan silang dalawa. I love you. Saad ni Ingrid sa kanya na hinalikan siya ni Eduardo sa labi at tinignan siya sa mata. And I love you too. Sagot ng matanda. Sabay ngiti nilang dalawa. Dahan-dahang humiga sa kama si Eduardo. Kasunod niya si Ingrid at nagyakapan silang dalawa. Inabot ni Eduardo ang kumot at kinumutan niya si Ingrid dahil nararamdaman niya na nanlalamig ang balat nito. Hanggang kailan tayo ganito? Tanong ni Ingrid sa kanya na tumingin si Eduardo sa bintana. Hindi ko alam. Parang nakapako sa upuan niya si Julie habang nakatutok pa rin sa noo niya ang pulang ilaw ng laser na nagmumula sa bintana. Julie, saad ni Jaisal. Wag! Saad ni Julie sa kanya dahil lalapitan na sana siya nito. Magtago ka! Saad niya kay Jaisal nang biglang tumunog ang phone niya at nakita niyang may nagsend sa kanya ng text message. Binasa niya ito. Stupido! Saad ni Jaisal at pinakita niya kay Julie ang screen ng phone niya. Son of a... Saad na lang ni Julie at tinaas niya ang kanang kamay niya at pinakita ang gitnang daliri niya. Doon nawala ang pulang laser sa kanyang noo. Tinawagan ni Jaisal ang numero at narinig nila ang malakas na tawa sa kabilang linya. Give me that! Saad ni Julie at kinuha ang phone kay Jaisal. What the fuck was that? Agad niyang saad sa linya. Hoy, ang boses mo. Saad ni Jaisal sa kanya na napatingin siya sa pintuan. Sorry, hindi ko lang maiwasan. Natatawang saad ng kausap ni Julie. Bugbog ka sa akin kung nagkita tayo. Galit na saad ni Julie sa kanya. Relax. Sagot naman nito. Akin na nga yan. Sabat ni Jaisal at kinuha niya ang phone kay Julie. Nasaan ka ba? Bakit hindi mo kami sunundo sa airport? Patawad. May konting problema lang kasi. Ano ang problema?
Tila nakamoy ata ang mga sindikato sa plano niyong pag-uwi dito sa Pinas. Sagot ng nasa kabilang linya. Anong sabi niya? Tanong ni Julie dahil napansin niyang natahimik na si Jaisel at parang nagulat ito. Ano? Tanong ni Julie. Alam ng sindikato na nandito na tayo. Saad ni Jaisel sa kanya. Oh no, saad ni Julie. Don't worry, hindi nila alam ang lokasyon nyo ngayon. Saad nung kausap niya. Akin na nga yan. Sagot naman ni Julie at kinuha niya ang phone kay Jaisel. Anong balita? Huwag dito, mag-usap tayo sa personal. Saad nung nasa kabilang linya. Kanina ka pa ba sa posisyon mo? Tanong ni Julie sa kanya. Sabay lakad niya papunta sa bintana. Simula pa nung dumating kayo sa bahay. Ibig sabihin, nakasunod ka lang sa amin? Tanong ni Julie. Oo, nakita ko kayo sa airport kanina, pero hindi ko kayo nilapitan. Alam kong ligtas kayo, kaya lumabas na lang ako at hindi ako nagtagal. Paanong ligtas? Takang tanong ni Julie na umupo naman sa kama si Jaisel at humihikab na siya. Alam mo nang ibig kong sabihin. Saad nung kausap niya na napatingin si Julie kay Jaisel nang gumapang na to sa kama at humiga sa gitna. Marcus, papatayin kita kung nagloloko ka sa akin. Banta ni Julie sa kausap niya. I'm not, honey. I'll see you tomorrow. Better get some sleep, beautiful. Saad ni Marcus sa kanya. Ha? Nang tanging saad ni Julie at nakita niyang natulog na si Jaisel. I miss you. Saad ni Julie sa linya. I know. I miss you too. Sagot naman ni Marcus sa kanya. Get some sleep, hon. I'll pick you up tomorrow after breakfast. Dagdag pa niya. Alright. Sagot ni Julie. At binaba niya na ang telepono. At binitbit na ang sniper rifle. At nilagay niya ito sa ilalim ng kama. At nahiga na siya sa tabi ni Jaisel. Anong sabi niya? Tanong nito habang nakapikit ang kanyang mga mata. Susunduin niya tayo bukas pagkatapos natin mag-agahan. Good. Saad ni Jaisel at tumalikod na ito sa kanya. Ay, hopefully walang magiging problema bukas. Saad ni Julie. Don't worry, we are safe here. Saad ni Jaisel. I know that. What I'm saying is, after natin dito. Sagot ni Julie. Like I said, there is nothing to worry about. Easy for you to say. Sagot naman agad ni Julie at tumalikod na rin siya. You don't get it, don't you? Tanong ni Jaisel sa kanya. What? He is with us. I'm sure he won't let anything happen to us. Sagot ni Jaisel at natahimik na lamang si Julie. Mahimbing na sana ang tulog ko nang tumulog ang cellphone ko. Ha? Ang tanging sagot ko. At agad kong kinapa sa kama ang phone ko. At hindi ko na tinignan kung sinong tumawag. Basta sinagot ko na lang to. Hello? Inaantok pa ang boses ko nung sinagot ko ito. Barbie. Saad sa kabilang linya. Kaya agad kong binuka ang aking mga mata. Tanyente? Bumangon ka. Ha? Ano? Sabing bumangon ka at lumabas ka. Utos niya sa akin. Teka, bakit? Isa gusto kong lumabas ka eh. May problema ba? Malditang tanong niya sa akin. Wala naman. Teka. Saad ko nung bumangon na ako at lumabas ng bodega na nakapadyama lang at nakasando nang lumabas ako ng bahay. Nakita ko sa gate ang ulo niya nang dumungaw siya sa ibabaw. Binaba ko na yung phone at naglakad na ako papunta sa gate. Binuksan ko to pero nag-iingat ako dahil baka
magising sina lolo at lola. Danyente, anong? Tinulak niya ako papasok sa loob at sinara pa niya ang gate. Anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong ko sa kanya na nakita ko naman na napakagat ko sa labi niya nang makita niya ang suot ko. Tanyente? Saad ko nang biglang naglakad naman to papunta sa bahay. Kaya nilak ko na yung gate at sumunod sa kanya. Sinara ko na rin ang pintuan ng bahay pagpasok namin sa loob. Nasaan ang kwarto mo? Tanong niya sa akin. Kaya tinuro ko sa kanya ang bodega sa may kanan. Na agad naman siyang naglakad at pumasok sa loob. Ano kaya? Napatanong na lang ako sa aking sarili at nagkipit balikat na lamang na sumunod sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng bodega, nakita ko siyang nakatayo sa may paanan ng kama at nakita ko na tumingin-tingin to sa paligid. Sinara ko ang pinto at sumandal habang nakatingin lang ako sa kanyang nakatalikod sa akin. Lumingon siya sa akin at ngumiti siya, kaya nginitian ko rin siya. Tumingin siya sa kaliwang balikat niya. Napatayo ako nung makita kong hinila niya pababa ang nakabalot sa kanya. Sabay tingin niya uli sa akin at ngumiti. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tumayo sa kanyang likuran. Barbie, tawag niya sa akin. Marahan kong tinanggal ang nakabalot sa kanya. Agad naman niyang hinawakan ang kaliwang pisngi ko at nilapit niya ang mukha ko sa mukha niya. At naglapat ang aming mga labi. Humarap siya sa akin at niyakap niya ako sa leeg. Anong ginagawa mo dito? Alam mong nasa taas ko lang ang kwarto ng lolo at lola ko. Bakit? Hindi ba pwedeng bisitahin at magpaligaya ka? Tanong niya sa akin na napanganga na lang ako. Lako ka talaga, Barbie. Saan niya sa akin. Sabay tulak niya ng mahina at gumapang sa higaan at humiga sa gitna. Bilis! Utos niya sa akin. Kaya ngumiti lang ako at tinanggal na rin ang nakabalot sa akin. You like what you see? Pilyong tanong ko sa kanya na tumango siya at doon na uminit ang mga tagpo. Mabilis kong pinasok si Alona. Pansin pa sa mukha nito ang pagkasabik. Halos mapatili siya sa ginagawa ko sa kanya. Pero pinipigilan ko to dahil baka may makarinig. At ilang sandali pa, ay sabay na namin naabot ang sukdulan. Sa tindi ng bakbakan, may pareho kaming hiningal. Pareho kaming napangiti nung nagkatinginan kaming dalawa. Alona, saad ko. Naniyakap ko siya ng mahigpit at naglapat ang aming mga labi. Barbie. Can you please, for once, tawagin mo ko sa pangalan ko? Why? Ang weird lang kasi pakinggan habang nagpapaligaya tayo. Barbie ang tawag mo sa akin. Saad ko na natawa lang siya. Live with it, Barbie. Saad niya na napailing na lang ako. Tatawagin lang kita sa pangalan mo kapag... Kapag ano? Tanong ko. Wala. Ano? Tanong ko na tinignan ko siya. Wala nga sabi eh. At umiwas to ng tingin. Alona, saad ko sa kanya. Please, not tonight. Saad nito. Naumikot siya at humarap sa akin. Sabay dantay niya. Nagyakapan kaming dalawa at nagkatitigan. Ang ganda mo talaga, Alona. Saad ko sa kanya. Nadumampi ang labi niya at hinawakan niya ang kaliwang pisngi ko. Tumingin ako sa oras. Mag-aalas-2 na pala ng madaling araw. Gusto mo bang matulog ng kahit 3 oras man lang? Tanong ko sa kanya. Hindi, uuwi ako. Bakit ka nga pala napunta rito?
Tanong ko sa kanya na umiling lang siya. Sinabi ko na sa'yo kanina, di ba? Na napaisip naman ako sa sinabi niya. Goodness, Barbie. Sabay suntok niya ng mahina sa dibdib ko at kinapang ibaba ko. Nagbibiro lang. Sagot ko sa kanya. Eto lang ba talaga? Tanong ko sa kanya nang bigla siyang tumigil. Nagulat tuloy ako dahil nakita kong naging seryoso ang kanyang muka. Alona? Gusto mo ng relasyon? Diretsyong tanong niya sa akin. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Diba may girlfriend ka? Tanong niya sa akin. Oo. Nauutal ako. Pero tinakpan niya ang bibig ko. At ngumiti siya. Idiot as always. Natatawang saad niya sa akin. Dahil hindi ko talaga makuha ang trip niya. Lalo na ang kanyang ugali. Pabago-bago na lang to bigla. Tinulak niya ako ng mahina palayo sa kanya. At bumangon siya. Kaya umusag ako para mapasandal ako sa headboard. Ang sexy mo, tanyente. Saad ko sa kanya na kumembot pa siya. Natawa na lang ako sa kanyang ginawa at kinuha niya na ang damit niya. In-expect mo talagang may mangyayari, no? Saad ko sa kanya. Bakit mo nasabi yan? Wala kang suot na pang ibaba. Napangiti lang siya at lumapit sa akin at umupo sa tabi ko. Malapit na ang kabuwanan ko, kaya in-enjoy ko ang gabing ito. Dahil alam kong darating ang bisita ko, baka mamaya o bukas. Saad niya, sabay halik niya sa labi ko. Kabuwanan? Mens. Saad ko, na sinampal niya ako ng mahina sa pisngi. Idiot. Sabay tayo niya, kaya hinawakan ko siya sa kamay. At hinila ko siya, na napaupo siya sa kandungan ko. Kung ganon, matagal-tagal pala tayong hindi makakapagpaligaya. Saad ko sa kanya, na hinawakan niya ang pisngi ko, at naglapat ang aming mga labi. Kaya nga, saad niya, at muli na siyang tumayo. Kung ganon, 1 o 2 round pa. Saad ko, na natawa na lang siya. Tadyakan ko yan, gusto mo? Mag-ayos ka, ihatid mo ako sa labas. Utos niya sa akin, na sinunod ko naman siya. Nag-iingat pa akong binuksan ng gate para hindi kami marinig sa loob. Magkita tayo bukas. Saad ni Alona sa akin nang lumabas na siya sa gate. Sunduin mo ako sa apartment ko bukas para sabay na tayo. Saad niya. Sige, mag-ingat ka. Saad ko sa kanya at nakita ko na sumakay na to sa kotse niya. Gumaway pa siya nung dumaan siya sa harapan ko. At nung nakalayo na siya, pumasok na ako sa loob at sinara ang gate. Natutuwa pa ako dahil gumaan ang pakiramdam ko. Nag-iingat din akong isara ang pintuan ng bahay. At nung naglakad na ako papunta sa bodega, Ken, biglang may nakatayo sa may hagdanan at nakatingin lang to sa akin. Lo? Gulat kong tawag sa kanya na umiiling siyang naglakad papalapit sa akin. Sabay batok niya ng mahina sa akin. Sorry, Lo. Saad ko na lang sa kanya. Ay, apo. Ganito rin dati ang papa mo nung nahuli ko sila ng putol niya. At muli niya akong binatukan ng mahina sa ulo. Bakit po kayo nagising? Paano hindi ako magigising? Ang ingay niyo. Saad ni Lola Rudy sa akin na nagulat na lang ako dahil bumaba sa hagdanan si Lola Aida at tinuro ako. Samantala sa tower, nakahigang mag-isa si Ingrid dahil lumabas si Eduardo at may inaasikaso to sa 13th floor. Napabuntong hininga na lamang si Ingrid
at pumunta ng banyo. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng bintana at tumingin sa labas. Hindi niya nagustuhan ang nangyari kanina dahil hindi na ibigay ni Eduardo ang gusto niya. Kinuha niya ang kanyang phone at tinignan niya ito. Johnny, mahinang saad niya at umupo siya sa kama at may tinawagan. Hello? Saad sa linya. Hay, ang tanging saad niya sa linya. Kung pumayag ka lang sana kanina, edi sana nasatisfy na kita. Saad ni Johnny sa kanya. Alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Alam ko, kaya nga gusto ko sanang ituloy yun kanina. Saad ni Johnny sa kanya. Alam ni Eduardo kung ginamit o hindi ang ibaba ko. Sinabi lang niya yun. Sabihin mo nga sa akin. Ano? Paano niya nasasatisfy ang mga babaeng dinadala ng mga tauhan niya sa mansyon? Tanong ni Johnny kay Ingrid na hindi siya nagsalita. Yeah, saad ni Johnny. Kung hindi niya mapapaligaya ang mga babaeng nakasiping niya, paano pa kaya ikaw? Huwag na natin pag-usapan to. Saad ni Ingrid. Alam mong init na init ako sa iyo hanggang ngayon. Saad ni Johnny sa kanya. Pinalabas na kita kanina. Bakit mainit ka pa rin? Tanong ni Ingrid. Dahil hindi mo naman binigay ang ibaba mo. Sagot naman ni Johnny. Kailangan pa ba yun? Oo. Isipin mo ang ginawa ko sa iyo kanina. Pabulong na saad ni Johnny sa kanya. Please stop. Bakit? Nagiinit ka? Saad ni Johnny sa kanya. Please lang, tama na. Saad ni Ingrid. Pero ang kamay niya ay dahan-dahan naglalakbay sa kanyang ibaba. Ayaw mong sabihin ko sa iyo ang gusto kong gawin sa ibaba mo? Yung tipong matutuwa ka talaga. Pabulong na saad ni Johnny sa kanya. Na agad pinatay ni Ingrid ang tawag at nilagay ang telepono sa kama. Nagbiis na si Ingrid at lumabas ng kwarto at bitbit ang maliit niyang bag. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng dalawang nagbabantay sa hallway. Aalis lang ako sandali. Saad niya sa dalawa. Pasensya na po ma'am, pero nakalockdown na ang building ngayon. Alam niyo na po kung anong oras na. Saad nung isa. Nagpaalam na ako kay Eduardo. Gusto niyo bang tawagan ko siya at sabihin kong hindi niyo ako pinayagang umalis? Banta ni Ingrid sa kanila na nagkatinginan naman ng dalawa. Pasensya na po ma'am. Sige po, ihatid ka na namin sa elevator. Saad nung isa. At dinala na siya sa elevator at bumaba na sa lobby. Sakay sa kotse niya, mabilis niya tong pinatakbo palayo sa building. Natumingin pa siya sa kanang side mirror niya at nakita niyang palayo na siya. At pagdating niya sa sumunod na kanto, niliko niya ang kotse niya at nawala na siya sa gabi. Sir, patawad po sa istorbo. Ibabalita ko lang po na umalis si Ingrid sa building. Balita na kanyang tauhan. Anong oras siya umalis? Tanong ni Eduardo na nakaupo sa desk niya at may sinusulat nito. Kaalis lang po niya. Balita ng kanyang tauhan. Sir, may permiso ho daw siya galing sa inyo. Saad ng isa na sumandal na si Eduardo sa kanyang upuan at tumango siya. Sige po sir, iiwan na po namin kayo. Patawad po muli sa istorbo. Wala yon. Sige, salamat. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Ingrid. Ilang minuto ang lumipas. Dumating na si Ingrid sa destinasyon niya. Pinindot niya ang doorbell. At nung bumukas ito, tinulak niya ang taong bumukas ng pinto. At agad siyang pumasok sa loob.
Binato niya ang maliit niyang bag sa sofa at isa-isa niyang tinanggal ang nakabalot sa kanya. Habang nakasunod lang sa kanya ang may-ari ng apartment na pinasukan niya. Nakahiga na siya sa gitna habang sinara naman ng taong nakasunod sa kanya ang pintuan ng kwarto at napangiti ito. Ano pa bang hinihintay mo? Tanong ni Ingrid kay Johnny na ngayon ay ready ng pasukin ng babae. Ako na ang bahala dyan. Saad ni Ingrid nung bumangon siya at agad na sinunggaban ng ibaba ni Ingrid. Paligayahin mo lang ako, Johnny. At doon na uminit ang mga tagpo. Makalipas ang 1.5 oras, nakasandal na sa headboard ng kama si Johnny at nagsisinti ng yosi habang katabi si Ingrid. Ilang minuto pa lang nakakalipas ay muling uminit ang dalawa. Nagkatitigan lang silang dalawa habang nangyayari ito. Pero napatigan na lang sila nang biglang tumunog ang cellphone ni Ingrid. Siya na yan, saad ni Johnny, na tumigil si Ingrid at sinagot ang tawag. Oo, babalik na ako, saad ni Ingrid at biglang may nag-doorbell sa labas. Huwag ka nang lumabas, saad ni Ingrid sa kanya nang bumangon ito at nag-ayos. Salamat, saad ni Ingrid sa kanya. Hinatid siya ni Johnny sa pinto at pagbukas niya, nakatayo sa labas ang 2 tauhan ni Eduardo. Ma'am, pinapasundo na po kayo ni Sir, saad nung isa. Huwag mong kalimutan ang lakad mo bukas, Johnny, saad ni Ingrid sa kanya. Oo, makakaasa ka. At umalis na sina Ingrid at sinakay siya sa ibang kotse. Yung tauhan na ni Eduardo ang nagmaneho sa sasakyan niya. Walang nagawa si Johnny, kundi ang tumingin na lamang ng papalayo na sila. Ingrid, saad niya bago niya sinara ang pinto. Pagdating nila sa building, dinala nila si Ingrid sa 13th floor, sa opisina mismo ni Eduardo. Makakaalis na kayo, saad ng matanda sa kanyang mga tauhan. Sige po, sir. At sinara na nila ang pinto. Ed, pinapatawad kita. Pagbutol ni Eduardo kay Ingrid at nilingon siya ng matanda na nakangiti itong nakatingin sa kanya. Eddie, saad ni Ingrid na pinigilan siya ni Eduardo nang lalapitan na sana siya nito. Bumalik ka na lang sa kwarto mo at magpahinga ka, saad ni Eduardo sa kanya. Ed, alam ko na ang lahat. May pangangailangan ka bilang babae na tumingin sa bintana si Eduardo. Hindi ko maibigay. Ed, hindi yun. Magpahinga ka na, saad ni Eduardo at tumalikod siya kay Ingrid. Kaya hindi na lang pinilit ng babae at umalis na lang siya. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pintuan ng opisina at pumasok ito. Bakit? Tanong ni Eduardo. Sir, nakarating na ng London ang mag-asawa at may magandang balita ako sa'yo, saad ng tauhan niya. Ano yun? Wala na sa Italy si Rosana. Nandito na po siya. Balita ng kanyang tauhan na nagulat si Eduardo sa balita. Pero napangiti na rin siya. Umuwi pala ang rosas ng hardin, saad ni Eduardo at umupo siya sa silya. Ano po ang plano niyo, sir? Alam niyo ba ang lokasyon nila? Yun ang masamang balita, sir. Hindi na bale. Ang importante, alam nating nandito na sila, saad ni Eduardo. Gusto niyo bang pagalawin ko ang mga tauhan natin? Hindi, huwag na muna. Gusto kong isipin nilang wala tayong alam. May gusto kong kausaping tao. Yun na muna ang unahin natin. Dagdag pa niya. Ang grupo ni Johnny ang bahala dun, sir, saad ng kanyang tauhan. Yeah, just to be safe,
Manmanan nyo sila. Ayokong pumalpak sila. Saad ni Eduardo. Masusunod po, sir. Sagot ng kanyang tauhan. At naglakad na to papunta sa pinto. Teka, saad bigla ng matanda. Na humito naman ang kanyang tauhan. Ano po yun, sir? Bantayan nyo rin ang bawat galaw niya. Saad ni Eduardo na napangiti ang kanyang tauhan. Masusunod, sir. Sagot nito at lumabas na siya. Rodrigo, Rosana. Panahon na para makonekta ko ang ugnayan yung dalawa. Saad ni Eduardo. Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!